siguro katagalan sa fishing, maintindihan nyo rin yan. Na hindi lahat ng angler gusto lang makahuli. Yung iba dyan, gusto lang talaga yung specific na isda na yun. Kumbaga sa video game, meron kang quest, parang ganun. So kami ganun din. Siguro ganun siguro talaga pag tumatandang angler na. Ganun? Kasi kanina naka-ready na ako. Tapos Naka-set up na talaga kasi nagpagas na ako para umalis. Pag-check ko ng orasan, tapos tanghali na sa tingin ko. Magalakad pa ako. kung saan spot mo? Diyan lang rin sa waterfalls. Pero paping dala ko. Kabilaan tayo sana. Okay. Sisilipin ko lang din dito yung area natin. Kung unti na bang nako-cover ng tubig yung bato. Kasi pag gano'n lang case, kailangan natin bumalik. Kasi mahihirapan tayong bumalik mamaya. Check natin. Pero habang papunta roon, maghahagis na rin tayo. Yun, kita ko na. Safe pa naman tayo, makakatawid pa rin tayo kahit lumalim. Tapos nakikita ko yung mga talakitok kayo, no? Sa ilalim dami. Pero maliliit eh. Hindi sila yung target size natin. Although sila yung target species, pero hindi sila yung target size. Ang dami oh. Oo, nakikita sa camera yan. Eh, may malalaki. Sila naglalaro-laro kami, malaki yan. Nagisa muna natin baka may malaki. Daming kawan ah. Pero nga maliit eh. Ayun oh, kawan ng talakitok min. Kapal. Oh, yung mga maliliit ang tatapang oh. Maliit pa kayo yung malaki. Tapang oh. Grabe tapang nyo ah. Yan, liit nyo eh. Wala ba kayo nanay dyan? Dito guys, may malaking barakuda dito na pa gala-gala. Sana hindi pa siya nakahuli. Ano naman yung kawan ng talakitok, mga bibikitok. Ang dami. Grabe yung aggressive talaga ng isda na yan. Okay, kasi mas malaki pa nga sa kanila yung lure eh. Sinusugod na. Mga gutom. Ayun o. Oh. Grabe mga talakitok to. Ang liliit nyo pa boy. Huwag kayo. Nahabol. Dapat yung nanay ninyo.
Malaki ito, kadami. Pero maliliit. Dami nila sa ilalim. You know, sana natin kung may kakagat. Ano isda na yan na palangoy-langoy dyan. Sa may lilim. Malamig. Ko alam guys kung nakikita sa camera ha, pero ang dami talakitok sa ilalim oh. Pero maliliit eh. Hindi sila yung target size natin. Sana pa niya medyo kahit mga 2 kilohin pa din ah. Ayun o, pabol sila ba? Buisit na mga talakito to ang liliit. Oh, grabe ang niknik. Matindi. Shit.
Ang dami talaki ito ko. Yung maliliit. Babe. Last cast mga kaibigan. Kasi mag-start na tayo. Lumapit. Bumalik sa pinanggalingan natin. Dahil may work pa. Okay. Wala talaga. Ayan. Time check mga kaibigan. Nasa ano na tayo, alas 8 na ng umaga. Ayan. Wala tayong hit na maganda ngayon ano. Pero nakikita natin yung mga maliliit na talakitok. Mahabol na. Kawan pa sila. Ngayon sa lagi nagtatanong, lagi nagsasabi. Ito lagi ko talaga na nare-receive sa mga comment section. Bakit daw bakit? Unang-unang tanong lagi, kilala ko ba si Ellie? Oo naman. Pangalawang tanong, bakit daw hindi niya ako sinasama sa spot niyang malulupit? So, ilang beses kong ipapaliwanag at hindi ako magsasawang ipaliwanag na oo, magkakailala kami. Actually, itong spot na to, siya nagturo sa akin. At saka pag may chance na ang area niya dito sa malapit lang sa akin, magkasama kami nun madalas sa mga spots. Ngayon, bakit siya may huli? Ako halos wala, isa lang sa isang trip. Ang reason mga kaibigan, magkaiba kami ng target. Ang target ko, target specific, meaning GT, mga kuda, mga pelagic na malalaki, at least 3 kilos, 5 kilos sa sa inshore. Siya UL gaming siya. Talaga mas malamang yung maliit ang lure. Tama to, ang laki nito compare mo sa nakakabit. So ito nga malaki pa rin to 28 grams, ito 49. Diba? So yun na isa sa mga dahilan. Ngayon, kung mag-UL ako, malamang marami rin ako mahuhuli. Pero yun nga, magkaiba nga kasi kami ng target. Kaya kanina, kung pinanood nyo ng buo to, may mga talakitok na maliliit na humahabol doon sa lure. Hindi ako na-excite kasi unang-una, hindi sila yung target size ko na isda. Although sila yung target species, talakitok, trivalis, pero maliit. So may nakita akong stripe sa gilid. So most likely yun, juvenile na diamond trevally, kasi sila yung may mga stripe sa gilid. And then nung mga bandang 7:30 na, dito sa side na to, ang dami ng maliliit na kulay black na na talakitok. Hindi ko alam kung GT yun or Big Eye. Sila yung target species pero hindi pa rin sila yung target size. Kaya yun, sana malinaw mga kaibigan. Siguro katagalan sa fishing, maintindihan nyo rin yan, na hindi lahat ng angler gusto lang makahuli. Yung iba dyan gusto lang talaga yung specific na isda na yun. Kung baga sa video game, meron kang quest, parang ganun. So kami ganun din. Siguro ganun siguro talaga pag tumatandang angler na. Hindi naman sobrang tanda, pero alam mo yun, iba yung excitement ng malaki. Yun lang. At ito mga kaibigan, along the way na rin naman pabalik Dito ako nakapakagat Dito ako hinabulan ng dati, 2 GT. Dito yun.
10. Taskas dito. Yun yan. Bumalagpag pa. Okay. Okay guys, look oh. May dalawang tama dito. So hindi ko alam kung strike yan ah. Hindi ako sure. Pero baka nga kanina to. Yung akala kong balagbag, baka strike yun. Hindi ko alam eh. Hindi ko kasi nahuli kaya di ko alam eh. Ayan o. Anyway, kaibigan, let's go. Okay guys, I think that's all for today. Teka lang. Ayan. Kung pinanood mo to ng buo, alam mo na ang nangyari. Wala tayong huli, diba? Pero minsan kasi enjoy mo yung paligid eh, no? Tama. Op. Yeah. Diba? Sa view pa lang panalo ka na. Ngayon mga kaibigan, hindi ko kasi maintindihan eh. Alam ko pinakita ko to dun sa isang clip kanina. Meron dalawang bite marks. Hindi ko talaga siya naramdaman. Sa bagay kasi laging bumabalagbag kanina. Kaya nung siguro kumagat yun, inisip ko balagbag lang siya. Hindi ko hinukset, hinayaan ko lang. Feeling ko yun. Hindi rin ako sure kasi hindi ko nga naramdaman. Pero diba, hindi natin masabi eh. Pero ganun talaga siguro. Ang gagawin natin ngayon, magkape. Gusto ko magkape. Tapos balik na ng bayan para magtrabaho. Actually itong ginawa natin mga kaibigan, ano lang to, quick escape lang. Kasi feeling ko nababurn out na ako sa work. Ewan ko, parang ano eh, parang bumagal ako mag-edit ng photos. Hindi ko alam kung nasosobrahan ako ng pagka-OC or nananawa akong makita yung mga photos. Kaya ito, ayan, sumaglit tayo sa paraiso para, alam mo yun, hinga lang. Hindi naman natin kinonsume yung buong maghapon eh. Parang 6, 7, 8 2 hours lang. Okay na. Tapos kakapi na tayo. And then diretso na trabaho, di ba saya? Ito yung gusto ko eh. Pag malapit ka sa dagat. Hindi naman sobrang lapit, mga 1 hour and a half din na pagdadrive, pero okay lang. Hindi naman lagi. O paano? Let's go back. Yun, home base na mga kaibigan. Ay, parang bitin, alam mo yun, yung gusto mo pa pero hindi pwede. Ganun din ba kayo minsan pagka lumalabas? Alam mo yung pwede ka naman bumalik anytime, pero parang hindi mo dala lang responsibilidad, parang hindi mo rin siya magawa palagi. Sa mga clients ko na nanonood din, pagbigay niyo na ako mga ma'am sir, dahil simula ng shoot ko sa inyo tumatakbo yung mga backlogs ko noon pa, kasi yun nagkasakit ako, diba? Kaya mahirap ihabol. So far maganda naman yung
yung naging development ng backlog natin. Hindi na ganun karami. Saan galing tong mga to? Yun, sinecheck ko yung rig ko ngayon. May mga bago siyang chip sa spool. So hindi ko lang paano nangyari. O malamang ako na naman ang gumagamit nito eh. Pero alam mo yun, nakakapag-alala. But anyway, dahil nandyan na yan, kailangan itong ingatan talaga kasi mahirap pagkaroon ng chip ng gusto. Anyway, bago tayo magtrabaho, meron pa isang oras, bago mag-alas 9, kakape muna tayo. So hanap tayo na makakapagkapehan dyan sa unahan. Inisip ko Hilmaina or saan pwedeng mag-offer na, kung saan man dyan yung nag-offer ng brewed coffee sa malapit, tas beachfront. Gagawin natin ngayon yan. Alright, safe. Tapos natin yung susi. Okay, susi, wallet at cellphone, and then we're good. Okay, let's go. Tayo ng kape. Ito banda. Tayo dun ah. Seri ba to? Oh! Balita! Seli. Halat na kape. Kape, tara. Okay na. Dun, sa Hilmain na. Bibiling kape. Ha? Ano na? Sige, sige. Bili lang kape. Hindi, malapit lang na lang. Ito na lang din pala oh. Ayun, ito na pala. Ito tayo. Ay, saan pwede mag-park? Parang mali ah. Mali. Ikot sa lilim. Ayan. Kape lang tayo boy. Kape muna tayo. Si Ellie. Oh, beachfront oh, ganda oh. Ito pala may rocking chair. Ito sa rocking chair para relax. Uy!
Alanganin ayun. Kaya parang pasubsob na itong rocking chair to. Pasubsob na nga. Yan. Dito tayo sa Hilmay na. Nandaan natin si Ellie kanina. Nakatambay. Kasi inaaya ko siya dito. Dito na kami magkape. Ayaw niya. Teka. Tara ko matawagan. Nandun sa kabilang bakod kung tutuusin. Kaya na syempre nakakaya namang sigaw-sigaw ka dito. Ellie, madam ba? Pre, kape. Nandun natin nandun siya kila Kokoy eh. Ayan o. Anyway, yun o. Ito yung view, man. Ganda. Hehe. Ayos, diba? Coffee by the beach. Ganun? Kasi kanina naka-ready na ako. Tapos naka-set up na talaga kasi nagpagas na ako para umalis. Pag-check ko ng orasan, tanghali na sa tingin ko. Maglalakad pa ako. kung saan ang spot mo? Diyan lang rin sa waterfalls. Pero popping dala ko. Kabilaan tayo sana. Hindi kasi siya popping. Yan ay offshore casting rod lang. Ngayon, ito yung pinadala sa akin. Kasi nga, nung plinano yan, na gagawin ko yan, madalas kami sa Bluebird boat. 2.5, 40 gram. 40 grams lang. Pero sulit na rin. Dami na rin natin nahuli dyan. Oo, hindi siya pang popping talaga. Hindi. Tapos itong, halimbawa yung mga light lang na topper. Wow, yan. Medium. 30 yung kayo naman, 40. So guys, yung lagi nagtatanong bakit
Kung kilala ko ba si Eli, ayan oh. Morning goods. Ay kasi nila maniwala pero magkakilala tayo. Lagi nilang tinatanong bakit daw ikaw dami mong huli ako wala. Eh okay ba nga eh. Maraming angler dito guys. Pero maliit lang kasi yung fishing community kaya lahat din magkakakilala rin. Ito. Hindi ko ba naramdaman yan? Maganda rin ito. Nagbili ako ngayon ng mga ganito. 50 rin, 50 ito, di ba? 49 grams. Yan yung gamit ko sa ano, sa Busuanga na nakadali. Ito? Oh, same size din yung nakadali niya nung mga ganyang kalalaki yung nakadali ng mga GT doon. Ano kasi to eh? Sa GT to, bited size to. Eh no. Di ko talaga naramdaman. Siguro sinakmal, akala ko balagbag, hindi ko pinansin. Kasi imposibleng hook yan eh. Wala hindi agad na hook. Malayo siya sa hook eh. Diba? Grabe naman tong split ring ito, parang dalawang ikot. Yung split ring ito, parang dalawang ikot. Maganda yan, pare pati yung ano mo, stamp mo na yan ah. Saan to? Oo, binilihan ko ng ganito. Maganda yan, pang barakuda. Oo, kasi nga, dito ko yan natutunan dyan, oh, dyan sa area na yan. Ginahabol ng kuda, na laki. Sabi ko, pagpabayaan ko to, magkano lang isang ganito, mahal din. Di ba? Pag yung barakuda pa naman kumagat, hindi mo talaga maiwasan na wasak-wasak yan. Nakakatakot. Wasak-wasak yan, kaya kahit sabihin mo yung leader mo 100, yung plastic na warak-warak. Kahit nga sa balo eh. Oo. Dito Pag talaga barakuda siya. talaga kumano, wasak-wasak talaga yan. Mukhang persado ng kagat niya oh, sakmal. Hindi man na nasabitan. May ano pa nga yan sa balabas, may ano ba? O yan, paalam na. Tapos kami magkape. Bye-bye. Bye-bye. Kita kita sa next episode guys. Abangan nyo, maghanta ko ng mga ano, Ayan. pating. Oo nga, pati na lang hulihin natin. Baka sakaling magkasama kami ni Master Sam sa mga susunod na episode. Abangan nyo yan, abangan nyo yan. Sa ngayon, uwi muna ako. Hinahanap na ako sa trabaho ko. Bye-bye.